Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga ilo-igat madalas na hinuhuli para lutuin at ulamin. Pero sa isang sapa sa Leyte, ang mga igat alagang-alaga. Napakaamo at napakalambing daw kasi ng mga ito. Ang vlogger na si Jose, birmi daw na nasa sapang ito sa kanilang bayan sa Matalom, Leyte. Hindi lang para maglaba o maligo sa napakalinaw nitong tubig, kundi para makipaglaro sa kanilang friendly neighborhood alaga na isang igat o eel. Si Jose nakikipaglaro dito. Pinapakain din niya. Pakain namin si Cassie, lalo na pag gutom na siya, yung nilulutong manok at yung baboy din. At hindi lang daw si Jose ang napamahal sa igat, kundi ang buo nilang komunidad. Sa sobrang pagmamahal nila rito, pinangalanan pa nila itong Cassie, short for kasili, salitang Bisaya para sa igat. Si Cassie hindi nangagat po, mabuti pong hayop si Cassie. Si Cassie may isang dekada na raw na nakikipag-bonding sa mga labandera at sa sapa. Nung una, maliit pa lang daw ito at nag-iisa lamang sa sapa. Pero dahil alagang-alaga raw si Cassie ng mga residente, lumaki ito. 1.5 metro na ang haba nito ngayon. Dumami na rin ang mga kasili sa sapa. Mahigit mga 7 na ata yung mga kasamahan niyang mga igat. Pero bakit nga ba tila napakaamo ng mga igat sa sapa ng Matalom? Kahit mukha man sila mga ahas, ang mga igat ay isda. Sila'y may mga hasang o gills na tumutulong sa kanila na makahinga sa ilalim ng tubig. At alam niyo bang kaya nila lumangoy ng pasulong at patras? Yan ay sa tulong ng kanilang dorsal at anal fins. Sila rin ay mga carnivorous predators. Kumakain sila ng maliliit na isda, crustaceans at mollusk. Habang malalaking species ng igat naman, kaya kumain ng amphibians, pati na maliit na reptiles, ibon at mammals. Pero bakit nga ba napakaamo ng igat sa sapa ng Matalom? Meron lang mga instances katulad nung nasa video na parang alaga nila yung kasili at medyo nasanay na pinapakain nila. Pero by nature talaga itong mga kasili is a predator and nocturnal sila. Kung ang mga taga-Matalom hindi takot pakihalubilo sa mga igat sa kanilang sapa, tiyak magdadalawang isip silang lapitan ang isa raw igat na di umano'y nangunguryente raw. Ang Electrophorus electricus o mas kilala sa common name nitong electric eel. Nabubuhay ang mga electric eel sa ilang ilog at latian sa South America. Kapag nakakita ng electric eel, huwag itong hahawakan. Pwede ka kasi nilang kuryentehin. Kaya nila maglabas ng kuryenteng umaabot ng 600 volts. Nagagawa nila ito dahil meron silang mga organ sa kanilang katawan na gumagawa ng electric shock. Ang kuryenteng ito ay ginagamit nila sa panghuli ng pagkain at bilang defense mechanism. Pero kahit na tinatawag man silang electric eel, hindi sila mga totoong mga igat. Sila yung mga knife fish at malapit na kamag-anak na mga catfish o hito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Binatikos ng mga netizen at animal rights group ang pagtali sa isang kabayo sa isang umaandar na sasakyan sa Misamis Oriental. Ang driver ng sasakyan at mismong may-ari ng kabayo, nakapanayam ng aming team. Handa raw siyang bigyan linaw ang totoong kwento sa likod ng viral video. Sumipa ang galit ng maraming netizen nang mapanood ang videong ito, kung saan ang isang kabayo tila napilitan daw na tumakbo sa isang kalsada sa Misamis Oriental dahil ito'y nakatali sa isang umaandar na sasakyan. Sa isa pang video, makikita namang nakabulagta ng kabayo sa gilid ng kalsada at hinahabol na rin ito kanyang hininga. Literal na hingal kabayo. Ayon sa mga nagsulputang komento, kalaunay binawian pa raw ng buhay ang kabayo. Ang insidenteng ito kinondena ng mga animal rights group. Pero mga kumalat na kwento, agad na pinabulaanan ng driver ng pickup truck at mismo may-ari ng kabayo na si Jose. Grabe ka ulan. February 3, 2026. Sa video kanyang pinost, makikita ng kabayo alive and kicking pa rin. Mauni siya si Kabang. In very good condition. Chismis nila nga namatay. Huy. It's very alive at walang
ini-injury ang kabayo. Si Jose, isang dekada na raw nag-aalaga at nagtitraining ng kabayo sa Gingoog, Misamis Oriental. At ang isa raw sa sinasanay niya ngayon, ang kabayo na nag-viral sa video na si Kabang. Si Kabang is already a third generation horse. Sobrang close ko sa kabayo na yan kasi sa akin yan mula bata hanggang ngayon. Si Kabang kasi is around 3 to 4 years old na. So ideal time na talaga para mag-training. Tapos na kasi sa training sa riding. Ngayon, tinitest ko naman yung endurance niya and at the same time, yung familiarity niya sa road. Slowly, ini-introduce mo sila sa daan para hindi sila magulat. Nilalakad mo until such time na nilalagay ko sa moving vehicle. Pero of course, with maximum care. The horse can have a maximum speed of 71 km per hour and they can travel a maximum of 120 km per day. Nung nilagay ko sila sa sasakyan ko, I am at the speed na lang between 10 to maximum of 20 km per hour. Tapos tinitingnan naman namin yung kondisyon ng kabayo. At ang video kung saan kitang nakahiga sa kalsada si Kabang, kuha raw habang nagpapahinga ito. Ang nangyari is humiga yung kabayo, nagpahinga. Ang kabayo lang talaga, isa sa resting position nila ay para talagang patay kung tingnan mo. It was taken out of context. Sana hinintay nila ng ilang minutes. Nakita naman nilang tumayo. Wala naman talagang injury and everything. May regular check-up din naman sila. Pero git ng pita ang ginawa ni Jose kay Kabang, may tuturing pa rin daw na pang-aabuso. Towards the end of the video, makikita natin na nag-collapse talaga yung kabayo and it's very obvious that it's from exhaustion. Cruel ba to na maituturing? Yes, kasi naman natin dapat pinapagod ng ganyan yung mga kabayo. Hindi natin sila dapat tinitignan bilang tila parang bang isang makina. Ang mga kabayo ay mga gentle animals, very sensitive. Yung kanyang paghilata dun sa road is a really sign of exhaustion. Hindi normal yung reaction ng kabayo kasi in a normal setting ng training, pinag-standby sila in standing position and resting position talaga sila. If you think there is an abuse, then they have all the right to do that. Kilala ko ang kabayo, kung ano yun, alam ko kung ano yung capacity niya. Si Jose may mensahe naman sa mga nagpapakalat ng maling balita tungkol kay Kabang. You have to be careful what you read and what you see on social media. Fact check lang talaga before kayo maniwala. Pero alam niyo ba na may kinalakihan tradisyon ng ilan nating kababayan? Kayong klarong pag-abuso to sa mga kabayo, kahit na pinagbabawal lang ngayon ito ng batas, nangyayari pa rin daw ito. Kuya Kim, ano na? Ito ang horse fighting o sabong ng mga kabayo. Ang naturang duelong bahagi ng kultura ng ilang tribo. Paraan naman ito ng pagsusugal para sa ilan. Paglabag ito sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Hindi sapat na katwiran na bahagi na ito ng kultura dahil kalupitan pa rin ito sa hayop. Nagtatamo sila ng matinding pinsala dahil sa palaro. Ang nakakalungkot lang, nangyayari pa rin ito lalo na sa mga probinsya. Kung may mabalitaan kayong insidente ng horse fighting sa inyong lugar, ipagbigay alam, agad ito sa kinauukulan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki ang mata ng isang guro sa kanyang namataan sa nililinis niyang taniman sa Davao de Oro sa Mindanao. Isang tarsier. Ano kaya ang ginawa ni Sir sa nakita niyang tarsier? Sa naglalawakang taniman sa Compostela, Davao de Oro, ang gurong si Fernando at mga tauhan nito may naka-eye to eye. Isang tarsier. That was the first time na nakakita ako ng tarsier po. Gusto man daw niya itong tulungan pero si Fernando naguluhan. Kapag hawakan natin yung tarsier is very sensitive at madaling ma-stress. Kapag hayaan lang namin na nandoon ang yung tarsier, wala nang tirahan kasi nga clean up na lahat kasi pinatagbas ko yung mga damo. Pero sa huli, nanaig daw sa kanya ang awa. Ang ginawa namin, pinulot namin at saka inalagay namin doon sa area namin na hindi pa natabas para hindi siya ma-harm. Bye-bye. Kung minimal naman yung handling nila, kumbaga pinulot lang para itabi sa puno, I don't see any harm in that. May mga nanlalaki pa rin ang mga mata sa tuwing may binabalita o pinopost na tarsier sighting sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang akala kasi ng marami, sa probinsya ng Bohol lang sila nakatira. Ang mga researcher ng Institute of Biology ng University of the Philippines, Diliman,
Matagal na raw na pinag-aaralan kung saan mga probinsya pa sa bansa may populasyon ng mga tarsier. Isa sa mga challenges talaga namin ay paano kami makakapunta sa areas kung nasaan sila nakikita. We are very limited by funding. So ang dami naming gaps when it comes to yung scientific knowledge. Dito na raw nila ginamit ang social media. Ang kanilang ina-analyze o sinusuri ang mahigit 1,125 public Facebook posts tungkol sa mga tarsier mula 2006 hanggang 2024. At ang kanilang mga findings na pinublish sa International Journal of Primatology. Ang mga tarsier namataan sa halos 30 probinsya sa Pilipinas. Tarsiers are widespread and they're found all across Mindanao, and Bohol, Samar, Leyte, and those other islands na nearby. Nakita namin sila sa 29 provinces. That's almost twice the number of provinces na previously listed sa IUCN. Yung mga researchers noon, they weren't able to go into these provinces because mahirap ma-infiltrate tong areas na to for research. But thanks to Facebook, we were able to see na meron nga mga taong nakaka-encounter ng tarsiers dito. Ngayon ang challenge is how to raise awareness na meron pa tayong tarsiers sa ibang islands and that these tarsiers are also experiencing threat and kailangan ding ma-conserve. Kaya nilunsad nila ang Tarsier Care. It's the Philippine Tarsier Conservation and Research Initiative. Lahat ng mga information na nakukuha namin sa post din namin, we use it to get information from the public. Ang mga tarsier, yaman ng ating bayan. Ang nakakalungkot lang, they're threatened na sila ayon sa IUCN. Ano bang pwede natin gawin para makatulong sa conservation ng isa sa pinakamaliit na primate sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Para maprotektahan natin ang mga tarsier, dapat pangalagaan natin ang kanilang natural na tirahan. Dapat pangalagaan natin ang mga kagubatan. Pangalawa, iwasan ang wildlife exploitation. Huwag natin silang gawing mga alaga at i-report sa DNR o kinauukulan kapag may nabalita ang iligal na bentahan o panghuhuli sa mga ito. At pangatlo, maging responsabling turista tayo. Huwag natin silang hahawakan at iwasan nating mag-ingay para hindi sila ma-stress. At kung gusto mong masilayan ng mga tarsier, pumunta kayo sa mga ethical na wildlife sanctuaries. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang ating kapuluan tahanan ng mahigit 15,000 plant species at ang listahang ito humaba pa. Kamakailan kasi may nadiskubring 2 bagong plant species sa ating bansa. Sa Ilin Island sa Occidental Mindoro, unang nadiskubre ang halamang ito. May hugis puso itong dahon at maliit na bulaklak na namumukadkad sa mga limestone malapit sa dalampasigan. Pinangalanan itong Begonia ilinensis. Kinamangha ng mga eksperto sa Begonia ilinensis ang kakaiba raw nitong survival strategy. Tuwing tag-init daw kasi, sumasailalim ito sa tinatawag na seasonal dormancy. Humihinto o bumabagal ang paglaki nito at nalalagas o natutuyo ang kanyang mga dahon. Nagmumukha silang patay, gayo ang mga ugat nito, buhay na buhay pa rin. Pero tuwing tag-ulan naman, bumabalik ang dating sigla. Ang discovery sa Begonia ilinensis na publish sa journal ng National Taiwan University na Taiwania. Sa scientific journal namang Phytotaxa, dilathala ang pagkakatuklas ng halamang ito na nabubuhay daw sa lowland forest ng Hilagang Luzon. Kabilang to sa pamilya ng mga mint at merong tumpok ng dilaw na bulaklak na tumutubo sa tangkay nito. Ang tawag naman dito, Paraphlomys aristata. Pangalawang species pa lang ng halaman na ito ang natagpuan dito sa Pilipinas. Patunay lang ito na napakarami pang mga halaman na nandyan lang sa tabi-tabi, pero kailangan pa nating mas maaral at malaman kung paano sila mapapangalagaan at malaman rin kung maaari ba natin silang magamit sa hinaharap. Ang 2 bagong tuklas na species ng halaman, parehong threatened na raw. Napakabilis na nagbabago yung mga orihinal nating paggamit sa ating mga lupa, inatatayuan ng mga infrastruktura at nawawala yung mga orihinal na tirahan ng ating mga halaman. Kailangang masuportahan din yung ganitong biodiversity research dahil malaki ang ating kapuluan at napakarami ng banta sa ating mga species. Ngunit kakaunti lang yung mga mananaliksik na nag-aaral para mapangalagaan itong mga ating likas yaman. Samantala, sa Palawan naman, meron ding isang bagong described na species ng halaman. Anong halaman kaya ito? Kuya Kim, ano na?
Ito ang Begonia matillanoe, isang bagong species ng Palawan begonia na na-discover sa Malampaya Sound Protected Landscape and Seascape sa Northern Palawan. Pinakalanan to bilang pagkilala kay Maria Victoria Matillano, isang conservationist na sinulong ang pagprotekta sa ecosystem ng Palawan. Pero dahil sa pagkasira ng kanilang habitat, nirekomenda na bigyan ito ng critically endangered status sa IUCN. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Naging instant attraction ng bagyang pagyelo ng isa sa pinaka-iconic na talon sa buong mundo. Maging ang ilan nating kababayan doon namangha. Pero bakit nga ba naging partially frozen ang Niagara Falls? Kuya Kim, ano na? Isa ito sa pinaka-iconic na natural wonder sa buong mundo. Ang talong ito, hindi man ang pinakamataas, pero iba ang pinapamalas nitong lakas. Matatagpuan ito sa border ng Ontario, Canada at New York sa Amerika. Ito ang Niagara Falls. Ang kababayan natin sa Canada na si Porf, binisita ang talon kamakailan at laking gulat niya sa kanilang nadatnan. Ang Niagara Falls kasi partially frozen. Sobrang ganda. First time namin both na makawitness ng frozen talaga yung area. May mga nabuong ice formation sa mga railings, puno at bangin sa paligid ng talon. Kakaiba siyang experience during the winter. Ang bagyang pagyelo ng Niagara Falls, bunsod sa napakatinding lamig ng panahon at pagdaan ng Arctic air mass sa rehiyon. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Niagara Parks, dahil sa volume at sa constant movement ng tubig sa talon, malabo daw na maging completely frozen ang Niagara Falls. Pero alam niyo ba na minsan ang pansamantalang huminto ang daloy ng tubig sa Niagara Falls? Nangyari ito noong 1848, pero hindi dahil nagyelo ang ito. Na-block kasi noon ang water flow ng magka-ice jam sa Lake Erie. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.